Natin ang ating technical director, Leonor Tanap. Sa production side, siyempre, Miss Beth Daniete. Magandang hapon po sa ating station manager, Sir Mike Aquino. Kasama po natin ang ating partner every Wednesday at siyempre, araw-araw, Mr. Alpha. Okay, magandang hapon po sa lahat ng ating tagapakinig sa programang Kasama Kakaibigan. Siyempre po, lagi po tayo magkakasama-sama at ngayon po, napakalagang impormasyon po ang aming ilahatid sa ating po mga tagapakinig. Tayo po'y mapapakinggan at mapapanood live stream. I-click nyo lang po ang dwd.com.ph at tayo rin po ay mapapakinggan sa radio sa DWD 1134 kHz AM band. At siyempre ating nawala, nag-host natin, Mais Andito. Magandang hapon, Mais. Hello, magandang hapon po sa inyo lahat. Siyempre, nandito po ako ulit, nagbabalik after such a long time. At ang kasama niyo po lagi sa pag-negosyo, Mais Andito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Naroon po ng Wednesday ngayon, Miyerkules ang ating mga kaibigan Interrepred. Siyempre, hindi na natin patatagalin pa. Meron tayong panahon ngayon na sa larangan din ng negosyo. Kasama Mais. Opo, I'm very proud to present this afternoon at tuturuan niya tayo mag-financial planning. At syempre, yes, mag-invest. He will talk about investments, stocks, and finances. I think he's very qualified to talk about it today. At sa lahat po na nakikinig, pag may mga questions po kayo, pwede po kayong magtanong or mag-text. Yeah. Siyempre, he is a businessman. Siyempre, pag may negosyo pag-usapan natin, he is a financial advisor, he is a coach and mentor. He is a CEO of JDM, Life Apps Training and Consultancy Services. At he has a strong background in the areas of training, finance, operations, management, sales, and marketing. Haba na intro. Ladies and gentlemen, Mr. JJ De Mesa, hello. Thank you. Magandang tanghali po. Welcome to Yes. AFP Radio. Salamat po sa pag-imbita po sa akin. Ayan, talagang mga taga-business, pwede sa BJ, pwede sa podcast, sa boses. Maganda rin ang boses. Thank you. Salamat po. Okay. Pag-uusapan natin yung investment stocks, no? Pero mo, pagka tungkol sa stocks, walang nakakataas ng Ang kilay. Diba? So siguro, bibigyan tayo ng background ni Jojo De Mesa na Sir JJ. JJ Opo. De Mesa ng JDM. Kaya po JDM. JJ De Mesa. No? Ayan. So, ano ba itong pinag-uusapan investment stocks? Paano ba natin pupaliwanag yan in the latest? Lalo kasi ang mga tagapakinig natin, siyempre, ay yung mga nag-aambisyong magkaroon ng mga negosyo, meron silang nag-aambisyon din na maging negosyante. Paano natin yung investment o yung stock? Kasi maraming ano ba yun? Diba? Hindi naman natin, siyempre, mga negosyanteng malalaki, normal lang sa kanila yan. Hindi na sila talaga yan. Yung pag-aaral yan. Pero kung ikaw yung mismo, nagbabalak mag-negosyo, ano ba yung investment? Ano ba yung stock? Yes. Okay. Actually, ganito po yun. Para magka-idea po kayo magka-idea po kayo kung paano po gawin yung stock po o yung stocks market po natin. Meron po tayong website, pse.com.ph. Tapos dun po nakalista lahat po ng mga kumpanya na pwede nyong bilhin yung stocks nila. Opo. Ito yung sa Philippine Stocks Exchange. Opo. Okay. Tapos, bale, ang mangyari po doon, pipili lang po kayo ng mga stocks or yung mga kumpanya na solid na po. Kumbaga, sobrang tagal na po sa negosyo, sobrang ganda po ng pamamalakad ng negosyo nila, na kapag bumili po kayo ng stock sila, magiging stock holder po kayo. Tsaka panalo. Opo, panalo po. Panigurado, kita po yun. Okay. Kasi kaya ako natanong muna yung stocks na investment. Siguro, kung babalikan natin yun, alamin muna natin ano yung tinutungo, ano yung nasa isip ng JDM, yung kumpanya. At bakit into stock and investment ang iyong business? Ano ba ang mission? Ano ba ang advocacy mo? Actually, ang mission po ng kumpanya po namin, gusto po naming maturuan lahat po ng mga tao pagdating po sa paghawak po ng pera.
I see. Kasi, Maraming nagkakaproblema dyan Opo, talaga. opo. Marami pong nagkakautang, Mm. marami pong basta gastos na lang. Mm. At ang nakapanghinayang po doon, wala yung mga ginagastusan po nila, kadalasan po nawawala na lang kumbaga. Hindi katulad pag kunwari po, ginawa nating parang negosyo po, namuhunan po tayo or nag-invest po tayo sa stock market, mga ilang buwan lang po or pwedeng ilang taon, kikita na rin po kagad kayo. Okay, baka may natanong Oo. si Miss Teresa. Okay, tanong ko lang, ito ba ay advisable sa ating mga OFWs? At paano mo sila mahihimok na mag-invest? Marami nakikinig na Oo, OFWs marami. right now. Sige po. Actually, marami pong OFW rin po na gumagawa na rin po nito. Ang gagawin nyo lang po, mamumuhunan lang po kayo, minimum po is 5,000. Tapos, Oh, okay. 5,000 lang po. Tapos sa halagang 5,000 na po, pwede na po kayo maging stockholder ng mga kumpanya. Wow! Kung may extra kang 5,000, Opo. bago mo ibili ng damit, Or sapatos. or sapatos, sa napakamahal at branded, Tama po. eto, kikita ka. Tama po. Okay. Pero nung pasok mga tanong sa atin, ano i-differentiate ng investment to stocks? Yan. I was about to ask that eh. Ano bang differentiation Naisip ko talaga yung nasa Yes. Actually, ang halos magkapareho lang po siya. Na ang sense po nito ay kunwari po namuhunan ka or nag-invest ka sa stock market, bilang ka lang po ng ilang araw, buwan or pwedeng taon, kikita na po kayo. So, Parang gano'n lang po yun. Yeah. That's good. We can consider investment as stocks. Opo. But stocks na investment is investment din. Ah, Vice versa. Is it a Parang- form of an investment? Opo, para sa akin po, opo, masasabi ko rin pong investment po siya kasi yung pong ilalabas yung pera, meron pong kita and Na nakapalit. So, Opo. i-invest. And pag nag-invest ka, tulad meron kang alam na babalik sa'yo. Tama po. Opo. Yung paano i-dita rin? Kasi buti, pareho, stocks is an investment. Investment Is a is a form, stock is a form of stocks. investment. Oh, yeah. It's the sige. other way around. Sige po, parang ganito po. Sa Investor. Sige po. Sa investment po, marami po tayong pwedeng paglagyan ng investment po natin. Nandyan po yung lupa, yung iba gumagawa sa alahas, Okay. yung iba naman namumuhunan sa iba-ibang mga bagay. Ngayon, ang maganda po sa real estate o sa lupa, normally hindi siya nagde-depreciate. Opo. Yes, Yung that's value, true. opo, normally yung value po niya tumataas. Pero may mga real estate din po na bumabagsak paminsan, lalo na pag Tulad nung Yolanda. Opo. Ang area na yun. Opo, Wala na. yung mga flood prone na area o yung mga madalas pong bahain, normally yung value po nung lupa nila bumababa. Tapos pag alahas naman po, yung pag-appreciate po niya o yung pagtaas po nung value nung alahas po, hindi rin po ganun kabilis. Yung parang kasi yung investment and stocks, parang itugat man yun. Yung pwede ko malaman kung sino yung nauna talaga. May mga So, expert the talaga reverse, na nagbabantay sa mga stocks mo, diba? That's why meron kang yung mga Philippine Stock Exchange, binabantayan nila yan kasi kung ay may naririnig ko if it's buying or selling, yun yung mga hindi ko naiintindihan. Yan, yun ang Oo. ano natin ngayon sa maintindihan ng ating mga tagapakinig na mayorya ay nag-iisip na siyempre, meron din silang kahit paano libo. Diba? Yung stock kasi pag sinabi parang dating sa kanila ng stock, eh big time na. So, Paano ba? natin mapaliwanag yan na pwede din pala si Romel San Pascual, isang pensionado, Diba? Pensionado? pensionado na talaga tayo sa Pensionado siya. Oo. Ang sarap naman pakinggan nun. kaya namin Oo, di ba? Masarap maganda na I'm pakinggan. looking forward to my senior years. Magkaka-pension ka rin. Kasi mas malaki yung pension mo, Mais. Kasi Ano? nag-invest ka, di ba? Nag-invest ka dun sa... Secret. Okay, paano yun? They have to attend ba a seminar or like that? Or they have to have a license? Hindi naman. Ano? Hindi naman. Actually, ang ginawa ko lang po nung ako po nagsimula, self-study lang po. Pinag-aralan ko lang po siya, tinignan ko lang po yung website. Pero kapag hindi pa po kayo ganun sa tingin nyo, hindi nyo kayang mag-self-study lang po o mag-aral mag-isa, marami naman po mga free seminars dyan. Yes. Lalo na pag... Bigyan mo kami ng idea, JJ, ng gaano ka ba, yung isang stock, magkano? Normally, Sabihin natin, korporasyon ganito, pero huwag tayo yung Sige po. mababang pwedeng mabili ng ating mga
na isang gusto maging ordinaryo. broker ba tawag yan? Stocks broker. Pwede pong investor rin po. investor. Apo. Okay. So, bali ganito po, may mga mura po na value ng stock. Yung iba po, paano ba to? May Mga nakikita kasi centimos ako lang po. Oh, centimos. Ah, Apo. 0.6. okay. Apo. Centavos, di ba? Ganun. Opo, opo. Okay. 0.46, Apo. merong 50. Opo. Tapos meron din na, peso. Opo. Tapos meron din naman po yung ang value niya yung pinakamahal. Opo, thousands na po. Okay. Opo. Pero Go ahead. sige po. So, parang kumbaga sa ekonomiya po natin, yung subject po natin dati na economics, ano lang po 'yan, parang law of supply and demand. Okay. Okay. Kapag Depende yun sa tibay nung no, siguro nung kumpanya kung paano na yung demand eh. Marami dun sa mga produkto ng kumpanya na binibili yung stocks. Pwedeng tumaas siya. tama po 'yun. Opo, opo. So, kapag kunwari po yung kumpanya ganun ka okay, ang kadalasan po mangyayari diyan, yung demand po lalaki. Yes. Eh, Pwede ba tayo magbanggit kung possible din ba nag-iisip si Tarpulano sa labas ng ating impida, nakikinig sa atin. Ay, meron akong 5,000. Pwede ko kayang invest ito sa stocks. Anong masasabi natin matibay? Pwede ba? Hindi matibay na. Opo, opo. Na Maraming pagpipilian. zero stocks na pwede natin bilhin. Opo, actually sa dami po ng mga pagpipilian, ang pinaka-safe pong Stocks na. mamuhunan po tayo o bilhin po nating stocks yung tinatawag nilang blue chips. Blue chips. Opo. Yan, Sa blue chips na to, bigyan mo ko na tinatawag baka hindi pwede. Diba? Yung kumpanyang O, malaki sige na nga, banggit ka na ako. SM ba kasama sa SM kasama blue chips? opo, Yeah. isa po yun. And kadalasan po, pag sinabi mong blue chips, yun po yung mga kumpanya na sa sobrang solid po nung background nila, sobrang tagal na nila sa negosyo, hindi po sila ganun kabilis malulugi. Oo. So doon ka na. Opo. Doon ka na sa matibay. Doon po Maski kayo ba- sa safe. Pero merong nababanggit sa akin, mga kaibigan ko na nag-play din ganyan sa stocks. Pag yung kumbaga, mas mababa yata yung parang pwede mas mababa. Depende rin po. Kasi kadalasan po, pag yung value po niya maliit lang, yung kita rin niya, maliit din lang po. Opo. Pero yung ano ba, per share yan eh, di ba? Opo. So, halimbawa, share na ng isang kumpanya is 100 pesos per stock. Opo. Pero matibay na kumpanya, pero mababa. Halimbawa, tumaas mo sa isang araw, sentimo. Opo, paminsan ganun nga po. Yeah. Tama po. Depende kasi yan sa Takbo. ano to? Opo. Inflation, may mga inflation. Isang factor na rin po yun. Yes, oo. Opo. Actually, marami pong factor na titignan. Opo. Nagdi-depreciate yung ano, Opo. presyo. Opo. Pero meron ba talagang nabalitaan ka Yes. pag bili niya ng stocks ngayon, kinabukasan doon? Malaki. Actually, nangyayari po talaga yun. Kasi, Pwedeng talagang talon-talo na wala nang babalik, di ba? hindi naman po. Actually, sa stocks naman po, walang pwedeng malugi unless na lang po yung i-investan yung kumpanya, hindi talaga ganun ka solid. Meron pa kumpanya na nagsisip na sumasali sa PSE na non-existent. Actually, hindi naman po. Parang namin natin, di ba? Opo, hindi naman po sa ganun. Pero, kumbaga, hindi pa sila ganun Ganun katindi. katindi. Opo. Ganun kasolid. Opo. Opo. So, anong difference nito sa mga investment na, sa mga gold, Opo. gold and commodities? Opo. Actually, parang tulad po ng example ko po kanina, parang sa alahas lang po yun. Nag-appreciate naman po siya. Pero, ang problema lang po, hindi ganun kabilis. Yes, at may mga time din na when I was in Dubai, nag-work ako sa isang commodities. Yung mga Arab na mga millionaire, nag-invest sila sa gold, pero pagka na-loss sila, nagagalit, nagdidemanda. You wouldn't be happy kapag Oo, na-loss oo, ka. Tama po yun. Siguro, ang isa pang magandang diferensya po ng gold din po tsaka sa stocks. Sa stocks po, very liquid po tayo. Ibig sabihin, anytime, pwede pong bawiin yung pera. Pwedeng Ayun. i-withdraw. Opo, pwede po i-withdraw. Opo. Oo. Yeah, kapag nabenta mo na yung gold, hindi ba pwedeng i-withdraw or Opo. Pero sa stocks, pwede bang itong araw na to, bumili ako, tapos tubo, kumbaga, kinabukasan ko, benta ko na. Pwede rin po yun. Pwede. Marami pong gumagawa nun. Ang tawag po Yun sa yung naglalaro talaga. Opo. Nakapunto. diba? day trader din po tawag sa kanila. Ano Opo. tawag sa kanila? Day trader po. Day trader. Opo. So, alam mo, para
maging day traders kayo, gaano katindi ba yung puno? O meron certain na talaga, pwede kang, kasi tutukan yan eh, no? Opo. Lalo kang gagamitin yan, paraan, di ba? O personahin yan. Opo. Dapat ba, pag yung maliit na nagsisimula ka na stock, sa stocks, dapat ba maging day traders na o kung kaya mo? Actually, kung nagsisimula pa lang po kayo, hindi ko po i-advise yun. Kasi since hindi nyo pa po gamay masyado yung takbo, opo, ang tendency po niyan, baka malugi po kayo. Maubos yung binili mo ngayon. Opo. Kada dami ng mga kinuha mong personahe na tututok doon. Tama po. Kasi segundo lang yata, babago, di ba? Opo, opo. Kaya meron diyang parang palengke na ano nila. May maraming mga movies na feature. Tawag namin parang boiler room. Naging ganyan. Ay, opo. They monitor the Yung mismo ba? stocks. Yung mismo bang mga stockholders, yung mga stocks ano yun? Na doon? Nakabantay sila. ganun. Hindi po. Actually, kadalasan po, like tulad po ako, meron po akong broker na sila po yung bahala dun sa ano ko. Sa stocks mo? Opo. Nakatutok, pinoprotection na talaga. Parang gano'n na nga po. And they advise you when is the right time to sell Opo. and where is the right time to buy. Opo. Oo. Pero kung pag-aaralan nyo po talaga, mas maganda po kung kayo rin po yung nakakaalam. Kasi kumbaga sa negosyo, alam mo yung ginagawa po. opo. Hindi po kasi pwedeng kunwari. Sabihin lang nung ano mo, nung tao mo dun, sir, benta na natin. Medyo babagsak. May ginagawa sa pagbenta siya palala bumili. Pwede rin po yun. Nangyayari rin po yun. Sinasabi ko na pwedeng kung mapulot ng ating mga tagapakinig. Pwedeng gano'n. Tama Be po. careful then. Opo. Kasi kung kumbaga sa kainan po yan, kailangan marunong ka rin pong magluto. Oo. Kasi pag nawala po yung chef nyo, lugi negosyo. Okay, boys. Gusto ko lang tanungin, ilang years mo nang ginagawa to? Kasi I know you are also... Si Gigi. Oo. Bata pa at gwapo po siya, Yeah. okay? Hindi po. He's good looking. Salamat po. At least live streaming tayo, nakikita yung ebidensya. Thank you po. Kailangan talaga makita yung Baka may mag-text dyan, magtanong kung single pa siya. Mamaya sasagutin niya yan. Pero business mo na yung Okay, pero may sasagutin niya. Bibigyan niya yung cell number niya mamaya. Ayan. Kasi the intro ko kanina, he's also a trainer. You are also a mentor. So, how long have you been doing this? It seems to be like it's your passion or something. Can you share that to us? Sige po. Actually, yung pagtitrain po at saka yung pag-mentor, matagal ko na pong ginagawa, years na po. Pero yung itong stock market po, actually, Bago lang. tinutukan ko lang po ito mga 2 years ago lang po. So, 2 years. Support na rin nga ng training na binibigyan mo. Kasama na Opo, opo. Ano po yung mga training na binibigay mo aside from stocks and investments? Actually, nagtuturing rin po ako about financial literacy. Ibig sabihin, paano po matututo yung tao humawak ng pera. Okay. And Ako marunong na. Nagbubulsa ko. Tapos paglabas sa bulsa ko, bibig ko. Ayun! Dapat ba hindi ganun? Yan ang matututunan nila kay JJ. Pag hawak mo na, anong gagawin mo Yeah. doon? Tama po. Hindi How will tulad you ko, pag divide hawak ko, nilabas ko, Lalabas wala. agad, wala na, di ba? Wala, opo, tama po. Maganda po pag inilabas po natin yung pera. May babalik ulit. Opo. Ayun. And hayaan na rin po natin yung pera, yung magtrabaho para sa atin. Okay, I like that. Paano natin? Let the money works for you. Yeah. Paano yung money mag-works for us? Actually, kadalasan po, ang gagawin lang po natin, yun nga po, mag-i-invest lang po tayo. Okay. Opo. The right investment. Opo. So now, yung takbo ng bansang Pilipinas, ano yung right Maganda investment? naman, di ba? Opo, actually, Kaya nga, anong right investment? Anong tamang investment? actually, ang dami po nating pwedeng pag-investan, aside from stocks and yung lupa and yung alahas, meron din po tayong tinatawag na treasury bills. Okay. Ito po ay ini-issue ng mga ng gobyerno po. Gobyerno. Opo. Ang maganda po dito, very safe po siya kasi kapag kunaring kailangan niya kayong bayaran, kahit malugi yung Pilipinas, May pambayad. opo, gagawa lang po siya ng panibagong salapi, bayad na po kayo. Okay. Hindi katulad pag sa sa mga private companies po kayo bibili ng T-bills or treasury bills, Pag nag-declare ng bankruptcy, wala na rin po kayo. I see. Opo. deklarado ka na rin ba? Opo. And meron din po tayong tinatawag yung mutual fund. Ang mutual fund po, kumbaga sa pangalan niya mismo, yung fund nyo po, kumbaga parang paghahati-hatian ng iba-ibang kumpanya. And nasa inyo na po yun kung kayo po yung pipili ng mga kumpanyang yon or hahayaan nyo po yung mga broker nyo o yung mga ahente nyo yung mamili para sa inyo. Okay. Yung maraming mga insurance companies, they're giving also mutual funds. Opo.
Do you give advices where to put the mutual funds or Opo. do you give also? Opo. So, yan. Para naman doon sa mga kapatid natin na negosyante, pwede stocks pa. Hindi rin naman maliliit, pwede rin naman yung mga Yes, 5,000 marami ng naman. extra. Opo. Pwede rin pang million. Opo. Katulad ng mga Yes. nakikinig sa atin madalas ng araw ng Miyerkules at ng araw ng Biyernes, mga nag-ambisyon na mapagtayo ng negosyo. Yes. So, ano yung sabi yung siyempre investment, kung sinabi investment, parang natin ang malaki, diba? Opo. Lupa, yung sa takbo ng ekonomiya ng Pilipinas, dito sa economy sa baba, ano yung pwedeng pagsimulan? Sa nakikita mong pag-aaral, ano pwedeng pagsimulan ng ating mga kababayan? Siguro po ang masasuggest ko lang po, kung mamumuhunan kayo tapos sa halagang 5,000 lang, kadalasan kasi ang pwede mo lang mabili dyan, siguro maliit na sari-sari store. Yes. O baka kulang pa nga paminsan or... Minsan uutangin mo. Yes. Oo, tama po. Kapitbahay mo. Opo. Ano yung pwede na i-advise? Like aside dun sa pagbili ng stocks. Siguro mapapayo ko po kung investment. Sa maliit na halaga, kulang ang lupa at saka alaas din eh. Oo. Kulang So talaga. siguro, start sila ng business na tuloy. Maliit na maliit. Or pwede sila mag-buy and sell po ng mga gamit. Opo. Oh yeah. Well, Bubuan meron nila ka konti. nabiling computer na nabili mo ng 2,000. Oo, pwede Opo. mong ibenta Na-refurbish mo, online. na-refurbish mo. Opo. Oo. Nagasos mo ng konti, may bibenta mo ng mas mataas talaga. So, Tama po. Or hanap sila ng supplier para makuha nila ng mura, tapos patungan na lang nila, Yes. kita na rin po yun. So, babalikan natin yung anong oras na, Mr. Tayo ay 4:25 na. Wow! Naka 25 minutes na tayo. Bilis. Ang bilis. Balikan natin yung tungkol dito sa Investments. investment. Oo. Gusto mo talaga mag-invest. Kasi yun ang parang nakikita ko, Nakikita mo. naririnig ko na gusto itanong ng mga listeners na. Yes. Sa naisipan, alam na nila yung stocks, alam na nila yung paano may idea na sila. Diba? Sa At saka, investment. na-mention niya na sa 5,000 napakahirap mag-isip kung anong business ang pwede simulan. So, yun yung gusto natin marinig pa. Kung ano yung Oo. magagawa pa sa 5,000. At saka hindi man... Ang babalikan ko talaga, Oo. yung sinasabi niya, let our money work. Works. Yes! Yes! Siguro, sa ilang ito, medyo bigyan mo pa ng Oo. papyaw at babalikan natin yan. Pero pwede na rin, no? Oo. Kaya, Paano paano? pa mag-work si 500 Si 500 para sa... para sa akin. Si 5,000 para sa akin. Kasi kung merong hawak na pera ngayon, yung mga nakikinig sa atin, meron siyang 1,000. Yun. Yung in general, pwede nating ibigay sa kanila paano magtatrabaho si pera sa So, akin. tingin ko sasagot, DJ, i-text niyo mo ako. Kasi talagang secret yan. Isipin mo, 500. Secret kasi yan eh. 500. Oo. Pero sabi niya, bibigyan naman niya tayo ng pakapyaw. Promise na promise ako. Bakit pakapyo pa? Share mo naman. Yung kasi yung yan nga, dapat, tama yung sabi ni KJ, among yung pera natin magtrabaho sa. Tama po. Okay. So, Paano? actually ganito lang po. Pag kunwari po namuhunan po kayo ng 5,000 sa stock market po, actually pag gagawin niyo pong day trading to, yun yung pag marami na po kayong alam, bihasa na kayo, ang safe na kita po yan sa isang araw ay 3%. Isang araw lang ha? Sa isang araw lang po yun. Mga 150 po yun in a day. Opo, in a day. In a day. So, Opo. in 10 days, In 10 days, pwede pong, pwede pong maging 15,000. Mas mataas pa sa 5-6 yan. Wow. 1.5 pala, 1.5 sorry. 1.5. 1.5, opo. Pero ang maganda naman po dun sa 5,000, pag ginawa nyo naman pong dagdagan natin ng zero, naging 50,000, yung 150 nyo magiging 1.5 naman. 15,000. Opo. So, So, 1.5 times 30 days, bahala ka na mag-compute. tama po. 30, yes. Mat kasi. 45,000. Wow, ang galing mo sa Yung mga ganun po. Hindi, 450. 4,500. 4,500. No, 45. 1,500, di ba? 1.5. Sige, text Ang mo sa akin sabi sagot. 4.5 times 30 mo. 4,500.
Okay? Yes. Yun, tama po yun. Oh, so in 10 days is 1.5. So we have 30 days in 1 month. So 4,500. 45,000. 45,000. 45,000. Nagdidagdagan na zero. Opo, opo. 45,000. Hindi, so Pinapababa mo naman. 1.5 na nga, times 30 mo. Di ba? Tama po, tama Yes, po. yes. Hindi 45 kasi... Oo nga, oo. Maganda yan sa tingin ko, lalong-lalo na sa mga OFW kasi maraming nag-tune in sa atin live streaming sa mga taga-Dubai and everywhere, Middle East. Siguro kung may extra money kayo, talaga, invest ko sa stocks. So yun ang pagbabalik na ating tuntunan, yun ang tatanong natin at gusto natin balikan. Tuturo sa atin ni DJ paano yung talagang halimbawa at tututukan natin sa stocks. No? Sige po. Okay, papapakilala ng ating po naman pimpilan. For 30. Okay. Pakilala muna tayo ng ating po namang himpilan. Sa tinatime ko, pwede na yan. Opo, for 30. Live streaming mga sa www.gww.com. 30 minutes na rin. 4:30? Yes. Ha? Oo. Yan. Ayun po ay nakatutok sa 1134 kHz, DWD, Katropa Radio, iba tayo. Ang oras po, 30 minuto makalipas ang 4 ng hapon. Oh, isang oras. Commercial. Commercial. Mala is my high school classmate. Ha? Yeah.